Paano kumuha ng postal ID? So, nagbabalik na po ang postal ID. Ngayong 2025, pwede na ulit kumuha sa post office. So, yan ang pag-uusapan natin in this video. Kung ano ang dapat mong gawin para magkaroon ng postal ID. Postal ID ay isa rin sa mga valid government ID na maaari mong magamit kahit saan, kahit na sa pagkuha ng passport. Tapos, sa pagkuha naman ng postal ID, pwedeng merong rush or yung makukuha mo kaagad on the same day. So, pwede rin na the next day pa yung releasing. Pero depende sa kung saan yung post office mo dahil yung ibang post office po ay hindi po sila nagpo-process ng rush or hindi po kagad madadala on the same day. Una natin pag-usapan ang application process. Paano ba ang first step, ang step 1 or ang una mong dapat gawin? So, first mong gawin is kumpletuhin mo muna ang mga requirements. So, dalawa lang yung dapat na requirements, yung proof of identity, yung magpapatunay ng iyong identity, yung halimbawa yung mga valid IDs. So maraming listahan ng mga valid IDs or iba pang dokumento. Kung halimbawa wala kang valid IDs, pwede ninyong bisitahin ang postal website or pwede ninyong abangan yung next po natin na video or baka naman habang pinapanood mo ang video na to ay nakapag-upload na rin tayo ng panibagong video. Nandito lang po yan sa ating YouTube channel. Pwede po ninyong i-browse or i-search ang requirements para sa pagkuha ng postal ID dahil doon po natin isa-isahin lahat ng pwedeng valid IDs or pwedeng mga documents na to support your proof of identity kung halimbawa wala kang valid ID. So again, proof of identity at yung pangalawa ay ang proof of address, yung magpapatunay kung saan ka nakatira. Pwede yung mga pwede certification from the barangay captain, pwede din yung mga billing, halimbawa yung resibo mo yung billing mo sa tubig, sa kuryente, kung mayroong pangalan mo at mayroong address, so pwede yun. So again, hanapin po ninyo ang ating bagong video or abangan ninyo ang ating bagong video sa kumpletong requirements na kailangan para sa pagkuha po ng postal ID. Dahil medyo marami, mahaba yung listahan, kaya hindi natin iisa-isahin dito. The purpose of this video is para lamang po sa kung paano ang step by step para magkaroon ka ng guide kung ano yung dapat mong gawin. So, again, pinakauna, kumpletuhin muna ang dalawang requirements na yan. Pagkatapos ay mag-download ka ng application form sa postal website. Pwede din na gagawa din tayo ng video kung paano yung tamang pag-fill up. Pwede din na doon ka na humingi sa post office ng application form at doon ka na rin mag-fill up. So, pangatlo, so again, yung first, yung valid ID or yung proof of identity. Pangalawa, yung proof of address. Yung magpapatunay na kung saan ka nakatira. Next is application form. Tapos, yung next na requirement ay ang payment. Siyempre, yung payment or yung bayad. So, pasensya na kasi sa postal website, hindi ko nabanggit kung magkano. So, pag-uusapan natin yun mamaya or baka idagdag ko na lang po sa comment section kapag na-search ko na. So, ano ba ang dapat gawin once makumpleto mo na ang lahat ng kailangan? Kung meron ka ng pambayad, kung meron ka ng requirements, kung meron ka ng application form, or pwede sa post office naman yung application form. So, yung dalawa lang. Pagkatapos niyan, ay magtungo ka na sa post office. Pwede sa post office na pinakamalapit sa inyong lugar, pero kung wala silang capture station or kung hindi sila pwedeng mag-picture sa'yo doon sa post office na pinakamalapit sa inyong lugar, ay kailangan mo pang maghintay na ma-approve nila ang iyong application. Saka ka pa nila sasabihan na magtungo na sa kung saan yung mayroong capture station na. Kasi I think yung mga main office lang, yung mga pinaka-main lang na post office yung pwede. Pero again, pwede kang mag-submit doon sa local na post office mo at sila ang mag-i-inform sa'yo kung approve na ang iyong application at ready ka nang pumunta doon sa main post office na siyang magpipicture sa'yo para sa ID. So kung malapit ka lang naman sa main post office, so diretso ka na doon, mag-submit ng iyong requirements at may posibilidad na madadala mo kaagad ang iyong postal ID on the same day kung available sa kanila ang rush processing. Okay, so again, ulitin ko, para doon sa mga malapit sa mga main post office, pwede nang diretso na doon para picture ka agad. Yung mga malayo naman, yung talagang kung nasa probinsya ka, sobrang layo. So maaari kang mag-submit ng iyong requirements sa local post office sa inyong lugar
at sila na ang mag-i-inform sa'yo na approve na ang iyong application at pwede ka nang magpunta kung saan yung post office na magpipicture sa'yo. So, sana klaro po tayo. Tapos, meron pong listahan din sa postal website ng kumplitong post office na mayroong capture station. Pag-uusapan din natin yan sa susunod nating video kung saan ba maaaring mag-apply yung mga post office na available ang capture station or talagang kumukuha sila ng picture. So that's all for this video. Sana po ay nakatulong sa inyo. At least magkaroon kayo ng guide kung paano kumuha ng postal ID. Para sa mga kumplitong listahan ng requirements, hanapin niyo po ang ating bagong video. At para sa kumplitong listahan kung saan maaaring mag-apply na mayroong capture station, gagawan din natin yan ng video. Thank you for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. I am Janice Darcy.